Noong umaga ng July 2, 2018, isang nakalulungkot na pangyayari sa Tanawan, Batangas ang gumimbal sa buong Pilipinas. Ito ay nang binaril si Mayor Halili habang ito ay umaawit ng pambansang awit ng Pilipinas sa harap ng munisipyo at sa harap ng maraming tao. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Bagaman naisugod siya sa pinakamalapit na ospital, sa kasamaang palad, ang alkalde ay binawian rin ng buhay. Bakit at sino nga ba ang maaaring pumatay o nagpapatay sa alkalde? Nahuli ba ang totoong salarin o ang mga salarin sa kamatayan ni Mayor Halili? Kung interesado ka sa aking kwento, tara at aking isasalaysay ang pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Antonio Cando Halili ay isinilang noong February 8, 1946 sa Manila, Philippines. Ang kanyang asawa ay si Angelina Perez Ison. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Mary Angeline Ison Halili. Bago ituloy ang isang political career, si Antonio Halili ay isang negosyante. Itinatag niya ang ANC Halili Group of Companies o ANC-HGC, isang ganap na pag-aari ng Pilipino conglomerate na may mga subsidiary na kalahok sa real estate, information technology at private emission at drug industries. Ang ANC-HGC ay nagpapatakbo ng 60 emission testing centers sa bahagi ng Luzon lamang. Si Mayor Halili ay nagkaroon ng pagkakataon noon na maging alkalde ng Tanawan, isang bayan sa lalawigan ng Batangas sa Pilipinas. Ito ay noong 1992 dahil humalili siya kay Sotero Olfato nang nagbitiw ito sa kanyang posisyon upang tumakbo bilang gobernador ng Batangas. 3 buwan lang nahawakan ni Mayor Halili ang posisyon. Dahil nagkaroon na muli ng halalan sa lugar at tumakbo siya bilang alkalde ng Tanawan ngunit natalo kay Cesar Platon. Gayunpaman, makalipas ang humigit kumulang na 20 taon, noong 2013, muli siyang tumakbo bilang alkalde ng lungsod. Sa pagkakataon na yon, nanalo na siya sa nasabing posisyon. At sa pangalawang pagkakataon, muli siyang nahalal noong 2016 bilang alkalde. Noong mga panahon na yon, naging tanyag ang kanyang pangalan dahil sa kakaiba niyang paraan ng kanyang pagtrato sa mga pinaghihinalaang kriminal. Ang isa na nga dito ay ang mga taong nasasangkot sa mga krimen na may kinalaman sa droga. Noong 2016, naging sentro ng bagong atensyon si Halili, hindi lamang sa kanyang nasasakupan kundi sa buong Pilipinas. Ito ay matapos niyang utusan ng mga drug suspect na pumarada sa paligid ng lungsod sa isang kampanya na tinaguriang Walk of Shame. Ang mga hinihinalang kriminal ay napilitang magsuot ng mga karatula na may nakasulat na "Tulak ako, wag mo akong tularan." Ang ginawa niyang ito ay bilang tanda ng kanyang pagsuporta sa Presidente Rodrigo Duterte's National Campaign Against Illegal Drugs. Sa ganoong pamamaraan ni Mayor Halili, maraming natuwa sa kanya at may ilan namang bumabatikos sa kanyang ginawa. Ang ilan na nga dito ay ang grupo ng human rights at iba pang mga politiko. Kaya dahil dito, nagsilabasa ng iba't ibang akusasyon sa kanya.
At ang isa na nga dito ang pag-aakusa sa kanya na siya mismo ay nauugnay sa droga, na kung saan ang akusasyon na yon ay kanyang itinanggi. Maliban sa akusasyon noong October 2017, inalis kay Mayor Halili ang kanyang mga kapangyarihan na pangasiwaan ang lokal na pulisya. Makalipas ang humigit kumulang na 2 taon, may isang balita na naman ang hindi lamang gumimbal sa lugar ng Batangas, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Ito ay noong umaga ng Lunes ng July 2, 2018 nang dumalo si Mayor Halili sa isang flag ceremony sa Tanawan City Hall kasama si Vice Mayor Joanna Corona Villamor at humigit kumulang 300 empleyado ng lokal ng pamahalaan. Pati na rin ang mga bagong halal na opisyal ng barangay ng lungsod. Ang seremonya ay kinuhaan ng video sa iba't ibang anggulo ng mga taong dumalo. Kaya makikita si Mayor Halili na nakasuot ng dark blue damit habang katabi niya ang kanyang Vice Mayor na si Vice Mayor Villamor na nakasuot ng pink na damit. Sa panahon ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, malapit sa dulo ng kanta sa eksaktong oras na 8:10 ng umaga, isang putok ng baril ang maririnig sa lugar. Dahil sa mabilis na pangyayari, makikita ang lahat na nagulat at nagsipagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Makikita rin si Mayor Halili na tumakbo pa kanan habang hawak ang kanyang dibdib. Ilang segundo lamang makikita si Mayor Halili na nakahandusay na sa sahig at natatakpan na ng kanyang mga bodyguard. Habang ang ibang bodyguard naman ay nagpaputok ng baril sa lugar kung saan nanggaling ang putok. Samantala, dahil sa pagbagsak ni Mayor Halili, mabilis siyang isinakay sa isang van upang dalhin agad sa Reyes Memorial Hospital. Ngunit sa oras na 8:45 ng umaga, binawian rin ng buhay si Mayor Halili. Batay sa report ng autopsy, tumama ang bala sa bulsa ng damit ng alkalde kung saan nakalagay ang cellphone nito. Natumagos naman ang bala sa kanyang kaliwang bahagi ng dibdib na bumaba sa kanang bahagi ng kanyang katawan, kaya dahil dito labis na naapektuhan ng puso at ang atay ng alkalde na naging sanhi ng kanyang maagarang pagkamatay. Samantala, matapos ang pagpatay kay Mayor Halili, agad na inutusan ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang paglikha ng isang Special Investigation Task Group na ang itinalagang mangunguna sa pag-imbestiga sa pagpatay kay Mayor Halili ay si PNP PRO 4A Acting Regional Director Edward Carranza. Batay sa pag-imbestiga, makikita na ang lugar kung saan nakapwesto ang gunman ay tila isang madamong bahagi, na kung saan ang likod ng lugar na yon ay isang sementeryo na maaring tinakbuhan patakas ng salarin. Samantala, isang bala ng M16 rifle ang natagpuan ng pulisya sa isang bakanteng lote kung saan hinihinalang nakapwesto ang hindi nakilalang gunman na bumaril kay Mayor Halili. Ang layo ng gunman mula kay Mayor Halili ay nasa 76.8 meters lamang at ito ay nakaposisyon sa mas mataas na bahagi kaysa sa lupang kinatatayuan ng alkalde. Dahil nagbigay ito ng magandang anggulo para sa gunman, na kung saan kahit gumalaw man sa anumang posisyon si Mayor Halili, hindi mahihirapan ng gunman na sundan ito. Dagdag pa sa pag-iimbestiga, ang gunman ay maaaring hindi isang sniper kundi isang ordinaryong gunman na marunong humawak ng mahabang armas. Sa patuloy ng pag-iimbestiga, nakakuha ang pulisya ng isang CCTV na nagpapakita ng isang sasakyan na maaaring pagmamay-ari ng isang hinihinalang gunman. Batay sa CCTV, isang oras bago magsimula ang pag-awit ng pambansang awit, makikitang paparating ang isang AUV na may plakang AHO 3044. Ang pumarada malapit sa gasoline station, mga 1 kilometro ang layo mula sa insidente. Isang lalaki ang lumabas mula sa kotse na nakasuot ng itim na t-shirt at berdeng cap. Makalipas ang 10 minuto, bumalik sa kotse ang lalaki at nagmaneho ito palayo. Maliban dito, isa pang kuha ng CCTV ang nagpapakita na isang kotseng pabalik-balik sa Memorial Park malapit sa City Hall kung saan naganap ang insidente. Di nagtagal pagkatapos ng insidente, nakita sa isa pang CCTV ang parehong sasakyan na nagmamaneho sa expressway. Dahil sa mga nakalap na footage,
Sinuri ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nagmamay-ari ng sasakyan. Kaya dahil dito nabunyag na ang mga plate number na nakita ay hindi inisyu ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kaya dahil dito naging dead end ang pag-iimbestiga ng pulisya sa kaso. Maliban dito hanggang sa ngayon ang lalaki ay hindi pa nakikilala ng pulisya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga pulis sa pag-iimbestiga. Kaya nga may natukoy ang pulisya ng 3 persons of interest na hinihinalang may papel sa pagpatay kay Halili. Ang lahat ng mga taong ito ay sinasabing sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. At ang gunman na pumatay kay Halili ay pinaghihinalaang nakikipagtulungan sa mga taong ito. Ang dalawa pang tinitingnang motibo sa pagpatay kay Mayor Halili ay patungkol sa isang alitan sa lupa at isang away sa isang dating mataas na general. Ngunit kahit isa sa mga nabanggit na motibo ay hindi pa nabibigyang linaw hanggang sa ngayon. Samantala, nung hapon ng linggo ng July 8, 2018, inahatid sa huling hantungan si Mayor Antonio Cando Halili sa Loyola Gardens ng Tanawan, Batangas, na kung saan mahigit 1,000 taga-suporta ni Mayor Halili ang sumama na nakasuot ng dilaw na damit at ang ilan ay may mga karatula ng Justice for Mayor Halili. Sa kabila ng sigaw ng mga tao, hanggang sa ngayon, wala pang nananagot sa pagkamatay ng alkalde. Sa inyong palagay, sino ang gumawa nito sa alkalde? At ano ang maaaring motibo ng taong pumatay o nagpapatay sa kanya? Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Mayor Antonio Cando Halili. Ako po si G. Maraming salamat.